Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang karayaan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami na makain sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga kasalanan, gaya ng papatawad namin sa mga nakasala sa amin. At huwag niyo kami isaituro sa tukso at agad niyo kami sa lahat na masama. Amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata. Magandang araw po, gining-gining kapol. So bago kayo umupo, kunin niyo muna ang mga basura sa inyong harapan at ipasok niyo ito sa bag o sa inyong bulsa. Pwede na kayong umupo. Bago tayo magsimula, ay may alituntunin muna tayo sa loob ng silid-aralan. Una, makinig kapag may nagsasalita sa harapan. Kalawa, magtaas ang kamay bago magsalita. Ikatlo, sumunod sa guro at gawin ang gawain ng maayos. Ikaapat, maging mabait at magalang sa kaklase. Bago tayo magsimula sa ating tatalakayin ngayong araw na ito, ay meron muna tayong aktibidad na gagawin. At ang aktibidad na ito ay tinatawag na pandiwa sa larawan. Ang panuto ng aktibidad na ito ay hatiin ko kayo sa 2 pangkat, sa 3 pangkat. Pangkat 1, pangkat 2 at pangkat 3. Magpapakita ako ng mga larawan na nagpapakita ng kilos. Bawat pangkat ay magbibigay ng pandiwa na tumutukoy sa kilos sa larawan. Isang pangungusap gamit ang pandiwang iyon, makakuha ng 1 puntos ang pangkat at kung tama ang pandiwa at pangungusap. Pagpalitan ako ng larawan at ulitin hanggang sa lahat ng larawan ay magamit. So, meron akong larawan na ipa-imahinasyon sa inyong lahat para makita ninyo sa inyong isipan. So, ang larawan na ito ay batang naglalakad sa gilid ng kalsada. Naisip niyo ba kung ano ang larawan na aking pinaisip sa inyo? Halimbawa, ano ang halimbawa? Ano ang pandiwa sa larawan na iyon? Naglalakad, tama. Ang halimbawang pangungusap na iyon ay ang batang lalaki ay naglalakad sa gilid ng kalsada. Meron ako ibibigay na 3 larawan sa inyong lahat. Ipapakita pala. Ito ay para sa pangkat 1. Ikaw, tumayo ka. Ano ang kilos sa larawan na ito? Tumatalon. Tumatalon. So ano ang pangungusap na iyong ibubuo? Ang bata ay tumatalon. Ang bata ay tumatalon. Magaling. Pwede ka nang umupo. Sa pangkat 2. Ang bata ay Ang bata ay nagsusulat. Ito ay ang iyong pangungusap. So, nasaan ang pandiwa sa pangungusap na iyon? Nagsusulat, tama. Sa pangkat 3. Ang bata ay kumakain ng prutas. Kumakain ng prutas. So, nasaan ang pandiwa sa pangungusap? Kumakain, magaling. Papakan ng iyong sarili. Base sa ginawa kong aktibidad sa inyong lahat, ay ano ang inyong napansin? Ikaw, ano ang inyong napansin sa ating aktibidad na ginagawa? Ito ay naglalahad. Tumayo ka. Ito ay naglalahad ng kilos. Ito ay naglalahad ng kilos. Magaling. Pwede ka na umupo.
Ano ang ginagawa ng taong nasa larawan? Ikaw, Paula. Ang kumakain, tumatalon, at nagsusulat. Tama! Magaling! May ideya na ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ninyong araw na ito? Oh, meron na ba? Meron. Meron. Ano kaya ang tatalakay natin ngayon? Pandiwa. Pandiwa? Oo. Ito ay tinatawag na Pandiwa. pandiwa. Bago ko ito ilalahad sa inyong lahat, ay may mga layunin muna tayo. Pagkatapos ng 45 minuto na talakayan, ang mga mag-aaral sa ika-4 na baitang ay inaasahan, kaalaman, naintindihan ng mag-aaral na ang pandiwa ay salitang nagpapakita ng kilos. Kasanayan, nakagagamit ang mag-aaral ng angkop na pandiwa sa pangungusap. Kaasalan, ipapakita ang pagiging maingat sa pagpili ng tamang salita sa pakikipag-usap at pagsusulat at kahalagahan na tutulungan ang mag-aaral na makakapagpahayag na malinaw sa araw-araw dahil sa tamang paggamit ng pandiwa. Ang salitang inyong tinutukoy kanina sa mga larawan ay tinatawag na pandiwa. Ang pandiwa ay salitang kilos o gawa na ipinapakita ng tao, hayop o bagay, pinapahayag nito kung ano ang ginagawa, ginawa o gagawin na paksa sa pangungusap. May mga halimbawa tayo sa pandiwa. Unang pangungusap ay ang bata ay tumatakbo sa palaruan. Ikalawa, ang aso ay kumakain ng pagkain. Ikatlo, si Ana ay nagbabasa ng libro. So, anong kanang sa bawat pangungusap, ano ang pandiwa? Sa unang pangungusap, nasaan ang pandiwa na ito? Ikaw. Ang bata ay tumatakbo. Ang pandiwa ay Tumatakbo. tumatakbo. Very good. Ikaw, sa ikalawang pangungusap, nasaan ang pandiwa? Kumakain. Kumakain, magaling. Ikatlo, Nagbabasa. nagbabasa. Magaling. May pasasagutan ako sa inyo kung talagang naintindihan ninyo ang ating tinatalakay ngayon. Kumuha ng isang kapan, papel, para doon kayo sumagot ng aking pinasagutan ninyo. Panuto, gamitin ang mga pandiwa sa bawat sitwasyon o gawain. Isulat ang sagot sa inyong papel. Basahin nyo na maigi ang katanungan. Sagot ay ito ng tama. Tapos na ba mga bata? Tapos na po. Magpalitan kayo ng inyong papel sa katabi. Una, si Carlo ay patlang, tumakbo o malaki papunta sa palaruan. Nasaan ang tamang pandiwa sa pangungusap na ito? Tumakbo. Magaling, tama ang inyong sagot. Ikalawa, ang pusa ay patlang, kumakain o maganda ng isda sa umaga. Nasaan ang tamang pandiwa sa pangungusap na ito? Kumakain. Kumakain, tama. Tama ang inyong sagot. Tatlo, ako ay patlang, sumulat o matalino ng liham para kay nanay. Sumulat. Sumulat, tama.
Ikaapat, ang mga bata ay masayang patlang maglaro o mataas sa bakuran. Maglaro. Maglaro, tama. Kalima, siya ay patlang magbasa o mabait ng kwento bago matulog. Magbasa. Magbasa, tama. Sino nakakuha ng mataas na marka? Magaling. Palakpakan ninyo sarili ng 5 palakpakan. 3, 4, 5. Meron pa akong pasagutan sa inyo. Kung talagang naintindihan ninyo ang aking tinatalakay ngayon, para masukat ko talaga na meron kayong malawak na kaalaman tungkol sa pandiwa. Basahin nyo lamang ang mapanuto na nandyan upang masagot ito ng maayos. Tapos na ba mga bata? Tapos na ba mga bata? Tapos na po. Ipasa ito sa harapan. May takdang aralin ako na ibibigay sa inyong lahat. Kunin ang inyong kwaderno upang maisulat niyo ito. Ano to? Sagutin ang bawat gawain sa inyong papel. Una, maghanap ng 5 pandiwa sa isang kwento o paborito mong aklat. Isulat ang mga ito sa isang listahan. Ikalawa, gumawa ng 3 pangungusap gamit ang bawat pandiwa na nahanap mo. Ikatlo, piliin ang isang pangungusap at ipaliwanag kung anyo ng pandiwa ang ginamit. Panagdaan, pangkasalukuyan at panghinaharap. Ibigay sa klase ang inyong gawa sa susunod na araw. Maliwanag ba mga bata? Maliwanag ba ang aking? Opo. Magaling. Ipasok nyo na yan sa inyong bag at ipasayan sa susunod na araw. Bago ko tapusin ang ating klase ngayong araw na ito, ay meron muna akong isang katanungan. Ano ang inyong natutunan sa araw na ito? Ikaw, Paula, anong natutunan mo sa araw na ito? Ikaw? Ang pandiwa ay ginagamit natin ito sa pang-araw-araw. Oo, tama. Ginagamit natin ito sa pang-araw-araw. Ikaw? Ang pandiwa ay salitang Pilipino. Oo, tama. Salitang kilos. Magaling. Ikaw? Salita ng kilos. Ang pandiwa ay? Ang pandiwa ay
Naglalakad ng kilos. Oh, tama. Naglalahad ng kilos. At doon natatapos ang ating klase sa araw na ito. Paalam sa inyong lahat. Paalam po. Binibining ako kapon. Paalam sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Binibining ako.